Kabanata 1816, Lihim na lakas ni Zephyr at pagbagsak ni Lin Fenggayo. Writing. Boom. Dahil sa pagsupil, lahat ng mga pambihirang kayamanan ay nagsimulang lumaban ng walang pakundangan, na para bang naghihiganti sila. Isang berdeng halaman ang nagsimulang maglabas ng mga sanga at tinamaan si Lin Fenggayo na parang isang makamandag na ahas. Pagkatapos noon, isa pang 5-sword grass ang nagpakawala ng matalas na enerhiya at binombo siya. Ang matutulis na tinag ay dumaan at umulan kay Lin Fenggayo na parang mga patak ng ulan. Bum! 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 Sa sandaling ito, lahat ng mga pambihirang kayamanan ay sabay-sabay na kumilos at direktang nagpalipad kay Lin Fenggayo. Puff! Isang bugzo ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Lin Fenggayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ito ay sadyang hindi kapani-paniwala. Ang spirit energy ng batang ito ay umabot na sa ika-9 na bituin, mas nakakatakot pa kaysa sa kanya. Ang binatang lagi niyang minamaliit ay nagtataglay pala ng nakakatakot na soul cultivation. Napakahirap isipin ito. Kahit siya, sa tulong ng pagpapalakas ng kanyang bloodline, ay nagawang tapatan ang spirit energy ng isang 9-star spirit expert. Gayunpaman, direktang nalinang ng batang ito ang kanyang spirit energy sa ganitong antas. Ito ay hindi maisip. Ito ay hindi kapani-paniwala. Higit sa lahat, ang spirit energy attack na pinakawalan ni Zephyr kanina ay lalong hindi maarap. Lubos na napagpasyahan ni Lin Fenggayo na isa itong sinaunang soul secret skill. Sa ilalim ng ganoong uri ng kapangyarihan, napakakaunting tao ang makakayang lumaban dito. Kung hindi dahil sa kanyang bloodline enhancement, malamang ay nabasag na ang kanyang soul defense sa ilalim ng spirit energy attack ni Zephyr. Sayang naman. Dahan-daang umiling si Zephyr at bumantong hininga. Bagamat napakahina ng kanyang boses, narinig pa rin ito ni Nagyuken at ng iba pang nasa tabi niya dahil sa kanilang sensitibong pandinig. Sa sandaling ito, ngayon lamang nila tunay na napagtanto na labis nilang minamaliit ang binatang nasa harapan nila. Alchemist Alliance. Napakalaking swerte nila. Nagulat si Yun Washeng. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, madali niyang mahuhulaan na kung mabibigyan lamang si Zephyr ng sapat na panahon para lumago, tiyak na magiging isang napakakahanga-hangang nilalang siya sa hinaharap. Masasabi pa nga na hanggat hindi namamatay si Zephyr ng maaga, ang magiging lakas niya sa hinaharap ay tiyak na hindi magiging mas mababa kay Lord Luo Shui ng Alchemist Alliance. Marahil ay malampasan pa niya ito. Ngayon lamang nila naunawaan kung bakit ganoon na lamang kaseryoso ang pagtrato ng Alchemist Alliance sa isang junior na nasa ika-5 antas lamang ng Spirit Realm. Kung nasa kanila ang ganitong uri ng talento, malamang ay gagawin din nila ang lahat upang protektahan ito. Samantala, may kakaibang ngiti sa gilid ng labi ni Consort Ming. Maaaring hindi alam ng iba ang tunay na lakas ni Zephyr, ngunit nakita na niya mismo ang kakayahan nito. Kapag nakasuot ng maskara si Zephyr, ang kanyang kakayahang makipaglaban ay sapat para durugan ang lahat ng mga maestro at henyo na naruroon. Kahit si Nagyuken ay hindi makapagbibigay ng malaking banta sa kanya. Sus Mariosep, teka at tingnan mo. Paano kung malakas ang spirit energy mo? Hindi lang talaga ako nakapaghanda ngayon. Basta't seseryosohin ko, nasa ika-5 antas ka pa rin ng Spirit Realm. Paano mo ako mahahamon? Lalong naging mabangis ang ekspresyon ni Lin Fenggayo. Puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata habang malamig niyang sinulyapan si Zephyr. Sa oras na ito, nagulat ang mga martial artist na nasa labas. Hindi nila maunawaan kung bakit biglang nabigo si Lin Fenggayo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa pagkakataong ito, tila hindi na lamang spirit energy ang gagamitin ni Lin Fenggayo. At kung totoong ang seryoso na siya, kakayanin kaya ni Zephyr ang tunay na lakas ng isang henyo na nasa alchemy realm? O may itinatago pa ring mas nakakatakot na kapangyarihan ang binatang ito? Kabanata 1817, Pag-alis sa hardin at ang mga kaaway na naghihintay. Dahil hindi nila napansin ang pagbabago-bago ng spirit energy ni Zephyr, hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Siyempre, imposibleng sabihin ni Lin Fenggayo sa iba ang tungkol sa ganitong kahihiyan. Ang tanging nakita lamang ng mga martial artists sa labas ay biglang binomba si Lin Fenggayo ng mga pambihirang kayamanan.
Kaya naman, inakala nilang masyado lamang naging mayabang si Lin Fenggayo at hindi niya talaga kayang labanan ang mga atake ng mga pambihirang kayamanan. Siyempre, palihim na nahulaan ng ilang matatalinong tao na maaaring may kinalaman dito si Zephyr. Swoosh! Muling kumislap ang kanyang figure at nagpatuloy si Zephyr sa pagkolekta ng mga pambihirang kayamanan. Napakaraming kayamanan sa lugar na ito kaya halos nakakasilaw ang mga ito. Bukod dito, marami sa mga ito ang malaking tulong sa kanya. Kailangang malaman ng isa na halos umabot na sa limitasyon ang katawan ni Zephyr. Kailangan niya ng napakaraming kayamanan upang patuloy na mapino ang kanyang katawan at mapataas ang pisikal na lakas nito. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagkolekta ng mga ito. Habang pinapanood ng mga martial artists sa labas ang pagtitipon ni na Zephyr at ng iba pa, lalo silang napuno ng inggit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natauhan din ang lahat. Kung palagi lamang silang mananatili rito, wala rin naman silang makukuha. Sayang lamang ang kanilang oras. Mas mabuting pumunta sila sa ibang lugar at maghanap ng sarili nilang mga pagkakataon. Sa makatuwid, tahimik nilang isinapuso ang paglitaw ni Zephyr at isa-isa nang umalis. Kuya Zephyr, kailangan mong mag-ingat anumang oras sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, marami ka nang na-offend na martial artist. Kung hindi mo mamasamain, maaari kang sumali sa grupo ng aming Cloudfire Academy. Dahil napakarami naming kasama, malamang na hindi maraming tao ang maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Habang nakatingin kay Zephyr, hindi napigilan ni Yun Washing na paalalahanan siya. Ayos lang. Kahit wala akong suporta mula sa mga master ng Alchemist Alliance, huwag mong kalimutan na nandito pa rin ang magandang babaeng ito. Malumanay na sumagot si Zephyr kay Yun Washing. Sumulyap si Yun Washing kay Ming Ruyo. Hindi niya napigil ang palihim na mag-thumbs up kay Zephyr sa paghanga. Ang makasama ang isang napakagandang babae na handang protektahan ka ay isang bagay na pinapangarap ng maraming lalaki. Kahit gaano karaming kayamanan ang mayroon sa lugar na ito, kahit gaano karami ang kanilang napites, sa kalaunan ay mauubos din ang mga ito. Nang halos matapos na silang mamites, nilisan ni na Zephyr at ng iba pa ang hardin ng mga halamang gamot. Patuloy ding sumunod sina Yagyoken at ang iba pa kay Zephyr. Mag-ingat ka. Tumingin si Yagyoken kay Zephyr at pinaalalahanan siya. Malinaw na isa siyang taong marunong tumano ng utang na loob. Noon pa man ay nagpapasalamat na siya sa tulong ni Zephyr. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Nakangiting sagot ni Zephyr. Habang paalis sila sa hardin ng mga halamang gamot, malinaw na naramdaman ni Zephyr na maraming makapangyarihang aura ang matamang nagmamasid sa kanya. Kahit natatakot ang mga taong iyon kay Ming Ruyo at sa iba pa kaya hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, hindi rin sila basta-basta sumusuko. Patuloy nilang binabantayan ang bawat galaw ni Zephyr. Hindi talaga sumusuko ang mga to. Nang maramdaman ang kilos ng mga taong iyon, bahagyang kumorba ang sulok ng labi ni Zephyr at naging isang malamig na ngisi. Ngunit hindi niya alam na sa paglabas niya sa hardin, may mas malaking panganib na naghihintay sa kanya. Sino-sino ang mga taong palihim na sumusunod kay Zephyr? At bakit tila determinado silang kunin ang mga kayamanang nakuha niya? Haharangan kaya siya ng mga ito bago pa siya makalayo? O may mas makapangyarihang kalaban na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake? Kabanata 1818, ang lihim na natuklasan ni Meatbun at Nine Netherbird. Napakalinaw kay Zephyr na halatang siya ang pinupuntirya ng mga lalaking ito. Napakarami niyang nakuhang pambihirang kayamanan mula sa medicinal garden. Hindi na niya mabilang ang dami ng mga ito. Gaya ng kasabihan, kapag may dalang napakahalagang kayamanan, natural lamang na magiging target siya ng mga sakam na tao. Paano siya basta-basta bibitawan ng mga taong iyon? Gayunpaman, dahil patuloy siyang pinoprotektahan ni Ming Ruyo, hindi agad kumilos ang mga lalaking ito. Sa halip, pinili nilang maghintay ng tamang pagkakataon sa dilim. Meow. Biglang tumalon ang maliit na Meatbun at dumapo sa balikat ni Zephyr. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ming Ruyo. Kung tama ang pagkakatanda niya, ang tila ordinaryong kuting na ito ay kanina pa nasa balikat ni Zephyr. Ngunit kailan ito nawala?
At higit sa lahat, paano ito biglang nakabalik nang hindi niya namamalayan? Kahit sa kanyang napakalakas na cultivation, hindi niya naramdaman ang paggalaw nito. Nahanap mo na ba? Habang nakatingin kay Meatbun, hindi napigilan ni Zephyr na ngumiti. Meow. 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 Masayang ikinumpas ni Meatbun ang mga kuko nito habang patuloy na nag-iingay. Sunod-sunod na tumango si Zephyr, na para bang lubos niyang nauunawaan ang sinasabi ng kuting. Lalong naging mausisa si Mingruyo. Anong klaseng tao ba talaga si Zephyr? At ano ang koneksyon niya sa kakaibang nilalang na ito? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bahagyang sumimangot si Mingruyo. Hahaha, wala lang. May nakita lang akong interesante. Huminto sandali si Zephyr at ngumiti ng misteryoso. Malapit nang magsimula. Hindi niya ipinaliwanag ang ibig niyang sabihin. Tara na. Malalaman mo rin mamaya. Swoosh. Sa isang iglap, naging kidlat ang katawan ni Zephyr at mabilis na sumugod sa direksyong tinutukoy niya. Nawala siya sa paningin. Nang marinig iyon, lalong naging mausisa si Mingruyo. Hindi na siya nag-atubili at agad na naging isang gininto ang sinag ng liwanag upang sundan siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa unang pagkakataon, labis siyang interesado sa isang lalaki. At gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Zephyr. Samantala, mula sa dilim, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Lahat kayo. Bilasan ninyo at habulin siya. Napakaraming kayamanan ang dala ni Zephyr. Kailangan nating makuha ang lahat ng iyon. Swoosh! 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 Pagkasabi nito, maraming figure ang biglang lumabas mula sa dilim at mabilis na humabol. Hindi tumigil si Zephyr. Patuloy siyang tumakbo sa napakabilis na bilis. Ngunit ang higit na nakapagtataka kay Mingruyo ay tila alam na ni Zephyr ang rutang kanilang tatahakin bago pa man sila makarating dito. Halos wala silang nakasalubong na anumang panganib. Para bang alam na niya ang lahat ng mangyayari. Ngunit hindi iyon nagkataon. Ang dahilan kung bakit biglang nawala si Meatbun ay dahil kasama nito si Nine Netherbird. Habang abala ang lahat sa pagkolekta ng mga kayamanan sa Medicinal Garden, palihim na nagpunta ang dalawa upang siyasatin ang paligid ng mansyon ng general. At ngayon, bumalik sila dala ang isang mahalagang impormasyon. Isang bagay na maaaring magpabago sa buong sitwasyon. Huminto sandali si Zephyr at tumingin sa direksyong pinanggalingan ni Meatbun at Nine Netherbird. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, natagpuan na rin natin. Hindi alam ni Mingruyo kung ano ang natuklasan nila. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang nakita ni Meatbun at Nine Netherbird sa loob ng mansyon ng general? Bakit tila alam na ni Zephyr ang rutang kanilang tinatahak? At higit sa lahat, ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang, malapit nang magsimula? Isang malaking lihim ang unti-unting nabubunyag. Ngunit bago pa man ito tuluyang lumitaw. May mga taong naghihintay na sa dilim upang patayin si Zephyr. Kabanata 18-19, ang daan patungo sa tagwan ng maalamat na emperador. Ang lugar na pupuntahan ni Zephyr sa pagkakataong ito ay isang napakadelikadong lugar. Ngunit may isang mahalagang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta roon. Ito lamang ang daan patungo sa pinagtatagwan ng maalamat na emperador. Swoosh! Mga guhit ng kidlat ang umikot sa paligid ng katawan ni Zephyr habang ibinuka niya ang isang pares ng pakpak ng kidlat. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang bilis. Parang totoong kidlat siyang humahati sa kalawakan. Hindi siya halos naapektuhan ng napakalakas na pressure na pumipigil sa mga martial artists sa primordial space. Sa loob lamang ng ilang sandali, 10,000 metro na ang kanyang nalakbay. Nako! Bakit ba ang bilis ng gascasing to? Mas mabilis pa siya kaysa sa atin na nasa alchemy. Isa-isang humabol ang mga mandirigma. Malalakas na bugzo ng tunay na enerhiya ang sumabog mula sa kanilang mga katawan habang pilit nilang tinutumbasan ang bilis ni Zephyr. Napakaraming pambihirang kayamanan ang dala ng walang hiyang ito. Hindi natin siya maaaring basta pabayaan. Kailangan natin siyang mahuli. Sa pagkakataong ito, isang babae ang malamig na nagsalita. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi lang naman tayo ang gustong makakuha sa lalaking iyon. At higit sa lahat, pinoprotektahan siya ni Mingruyo. Ang babaeng iyon ay hindi ordinaryong tao.
Kung makikipaglaban tayo sa kanya ngayon, baka tayo pa ang mapahamak. Humph. Malamig na sumangot ang isa pang lalaki. Hindi ako naniniwalang habang buhay na mananatili si Ming Ruyo sa tabi ng batang iyon. Kapag nakahanap tayo ng pagkakataon at nakuha ang loot ring niya, hindi na natin kailangang magsapalaran pa sa ibang pinagpipitagang lupain. Unti-unting nawala ang kanilang mga boses sa malayo. Pagkaraan nito, ilang figure ang lumitaw sa napakalayong lugar. Ngunit agad ding nawala ang kanilang presensya. Para bang walang nangyari. Gayunpaman, hindi sila nakaligtas sa pandinig ni Ming Ruyo. Dahil sa kanyang napakalakas na cultivation, malinaw niyang nararamdaman ang grupo ng mga mandirigmang palihim na sumusunod sa kanila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Kaunting tunay na enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Isang matalim na gininto ang liwanag ang unti-unting nabuo. Malamig ang kanyang mga mata. Halata ang kanyang intensiyong pumatay. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang pinigilan siya ni Zephyr. Huwag na. Hayaan mo na. Malapit nang matapos ang mga nakakainis na lalaking ito. Boom! Isang malakas na bagzo ng tunay na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Zephyr. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Bitawan mo ang kamay ko. Ah! Natigilan si Zephyr. Ngayon lamang niya napagtanto na habang pinipigilan niya si Ming Ruyo na kumilos, nahawakan pala niya ang kanyang kamay. Mabilis niyang binawi ang kamay. Ito. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka sa akin. Hindi iyon sinadya. Napangiti siya ng alanganin habang nagpapaliwanag. Swoosh! Malamig siyang tiningnan ni Ming Ruyo. Wala itong sinabi. Tumalikod lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ang lamig talaga ng babaeng ito. Napabuntong hininga si Zephyr. Ngunit nang maalala niya ang lambot ng kamay ni Ming Ruyo na kanina lamang ay nahawakan niya, hindi niya maiwasang mapangiti ng palihim. Gayunpaman, agad niyang naalala ang nakakatakot na cultivation at malamig na personalidad nito. Kaya naman, hindi talaga siya naglakas loob na galitin si Ming Ruyo. Swoosh! Muling kumislap ang kidlat sa katawan ni Zephyr. Patuloy siyang sumugod patungo sa malayong bahagi ng primordial space. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang destinasyon, lalong lumalakas ang kakaibang aura na nararamdaman niya. At sa malayo, tila may isang sinaunang presensyang unti-unting nagigising. Ano ang tunay na naghihintay sa dulo ng daang ito? Talaga bang taguan lamang ito ng isang maalamat na emperador? Oh! Baka ang tinutungo ni Zephyr ay isang lugar na matagal nang naghihintay sa pagdating niya. At kung totoo iyon, bakit parang alam na ng lugar na iyon na paparating siya? Kabanata 1820, ang bangungot sa loob ng nakamamatay na hukay. Sa wakas, matapos ang halos kalahating oras ng mabilis na paglalakbay, huminto rin si Zephyr sa isang lugar. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang nakakatakot na tanawin. Ang buong espasyo ay lubhang madilim. Para bang ang lahat ng liwanag ay winasak at pinatay ng isang hindi nakikitang puwersa. Malamig na hangin ang patuloy na umiihip sa paligid ng kawalan. Ang pakiramdam ay napakabigat. Nakakapangilabot at nakakapagpatindig ng balahibo. Sa harapan nila ay isang malawak na espasyong halos 10,000 metro ang lawak. At sa layong halos 100 metro mula sa kanila, may malalaking hukay. Napakalalaki ng mga ito. Napakalalim. At ang lupa sa loob ng mga hukay ay may kulay pula at itim, na para bang matagal nang nababad sa dugo. Sa isang sulyap lamang, malinaw na hindi ordinaryong mga hukay ang mga ito. Kailangan mo kaming sundan ng mabuti mamaya. Huwag kang basta-basta lalayo. Magiging napakadelikado rito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr habang pinapaalalahanan si Ming Ruyo. Batay sa impormasyong nakatala sa kasuotang panglaban ng Ice Flame Supreme, ang lugar na ito ay isang napakadelikadong lupain na puno ng nakamamatay na aura. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Kahit ang ilang matatandang halimaw na may kakayahang magnakaw ng langit at lupa ay walang kumpiyansang harapin ang lugar na ito ng buong lakas. Oo. Tumango si Ming Ruyo. Nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Zephyr, alam niyang hindi ito nagbibiro. Tara na. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Zephyr. Batay sa mga talaang hawak niya, nagpatuloy siyang lumakad patungo sa harapan.
Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, may kakaibang ngiti ang bahagyang sumilay sa sulok ng kanyang labi. Sus Mariosep! Anong klaseng lugar ba ito? Bakit parang lalo itong nagiging kakaiba? Sa likuran nila, unti-unting lumitaw ang mga figurang matagal nang sumusunod sa kanila. Sa wakas, hindi na nila itinago ang kanilang mga sarili. Ang mga mandirigma mula sa domain ng Qinglan ay pangunahing nagmula sa Scorching Sun Academy at pinamumunuan ni Fuba. Kasama rin nila ang ilang makapangyarihang eksperto mula sa iba pang mga akademya. Samantala, mula naman sa domain of Muan, naroon sina Saberman, Demoness Snake ng Flame Palace, at iba pang makapangyarihang eksperto. Lahat sila ay may malamig na ekspresyon. At ang kanilang mga mata, puno ng intensiyong pumatay. Kayong mga taga-Muan, makinig kayong mabuti. Atin ang batang iyon. Malamig na nagsalita ang isang eksperto. Humph. Malamig na sumanghal ang Demoness Snake. Biro naman. Kung gusto ninyo ang kayamanan ng batang iyon, tingnan natin kung sino ang makakakuha. Swoosh. Bigla siyang sumugod. Tara na. Hindi nag-atubili sina Saberman at ang iba pa. Isa-isa silang sumunod sa Demoness Snake at mabilis na pumasok sa lugar. Ngunit, hindi nila alam na sa sandaling tumawid sila sa isang tiyak na hangganan. Nagsimula na ang kanilang bangungot. Boom! Sa mismong sandaling makapasok ang mga mandirigma sa lugar sa ibabaw ng malalaking hukay. Biglang nagbago ang kawalan. Isang nakakatakot na pagbabago ng aura ang sumabog mula sa paligid. Boom! Napakalakas ng puwersang iyon. Parang isang higanteng buhawi na biglang gumising mula sa pagkakatulog, kumalat ito sa buong lugar. Sa isang iglap, nagbago ang buong kalangitan. Ang kakilakilabot na enerhiya ay sumabog na parang dumadagandong na kulog. Ah! Ah! Kaawa-awang mga sigaw ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa buong void. Puff! Hindi mabilang na patak ng dugo ang biglang bumuhos mula sa kalangitan. May mga figurang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Sa isang iglap, nilamon sila ng nakamamatay na puwersa. Ang kapangyarihang nagmula sa kawalan ay parang kapangyarihang kayang wasakin ang mundo. Saan man ito dumaan. Walang makapigil. Walang makalaban. At walang makatakbo. Sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Zephyr ang lahat. Samantala, si Mingruyo ay bahagyang lumingon sa kanya. Malamig ang kanyang mukha. Hindi siya nagtanong. Ngunit malinaw sa kanyang mga mata na hinihintay niya ang paliwanag ni Zephyr. Napatingin si Zephyr sa malalaking hukay. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Ngayon mo na siguro naiintindihan kung bakit sinabi kong huwag kang lalayo sa akin. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Mingruyo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may narinig silang kakaibang tunog mula sa kailaliman ng isang hukay. Boom! Kasunod nito, boom! Boom! Para bang may napakalaking bagay na unti-unting gumigising sa ilalim ng lupa. Napatingin si Zephyr sa hukay. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil alam niyang, hindi lamang mga mandirigma ang naghihintay sa lugar na ito. May isang bagay na mas nakakatakot ang naruroon sa ilalim ng hukay. Ano ang tunay na nakabaon sa kailaliman? Ang mga hukay bang iyon ay libingan lamang ng mga sinaunang mandirigma? O kulungan ng isang nilalang na hindi dapat magising? At kung tuluyang magising ang nasa ilalim, kakayanin pa kaya ni na Zephyr at Mingruyo na makatakas?